Tatanong, ano maganda nating gawin pagka inaantok tayo sa pagmamaneho? Ayan. So una, pwede nating gawin, i-check natin yung ating mga sarili bago tayo bumiyahe, no? Mahalaga na kondisyon ang pagmamaneho. Ngayon, along the way, naramdaman natin tayo napapagod o tayo inaantok. Tuloy nyo lang yung pagmamaneho. Pwedeng mag-isip kayo ng mga paraan para magising. Kung inaantok lang naman, hindi naman nakakatulog. Pero kung nararamdaman ninyo na kayo'y nakakatulog na o talagang hindi nyo na kaya, tumabi kayo, umanap kayo ng gasolinahan at kayo magpahinga. Mas maigi na yung makapahinga ng saglit na madelay ng kaunti kaysa naman madelay at magkaroon ng aberya sa daan na hindi natin inaasahan. So paano naman magigising ang driver na hindi naman nakakatulog pero mukhang inaantok? Tayong mga pasahero na nasa gilid, daldarin natin yung ating driver. Diba? Gamitin natin yung ating talkative bibig. Yung talkative skills para magising natin yung ating kasamang driver. Or kung wala namang kasama ang isang driver na inaantok, pwede kayong magpatugtog nang narinig nyo pa rin yung paligid. Sabayin nyo yung awit or meron kayong mangunguya, at ngumuya-nguya kayo sa pagmamaneho, no? Hindi naman masama yung kukuha ka lang parang umuya, parang panggising. Hindi ka naman yung dalawang kamay gagamitin mong kakain. Pangit naman ng pagkain mo laging hawak mo yung pagkain. Ba, dudukot ka lang, hindi naman masama yun Pwede kang pumindot ng ng iba-ibang mga pindutan sa sasakyan Kaya hindi naman masama na yung isang mong kamay minsan ihahawak mo sa cambio, ihahawak mo sa pagkain, susubo sa bibig, hindi naman po masama yun. Kasi paraan din po yun para mapatakbo ng maayos yung sasakyan. Kaya hindi laging nakahawak yung isang kamay sa manibela. Pero gaya ng tips natin, pagka mabilis ang takbo, mahalaga na tayo ay nakahawak ng dalawang kamay sa ating mga manibela, kagaya ng ginagawa ng ating kasamang driver. So yan ang ating ilang mga reminders at tips sa mga inaantok sa kalsada. Bye-bye!